Alam mo ba na ang isang maliit na butil ng buhangin ay malaki ang naitutulong sa mga hipon sa ilalim ng karagatan? Ang mga maliliit na nilalang na ito, na madalas hindi napapansin, ay may mga lihim na maaaring magturo sa atin ng isang makapangyarihang aral sa ating buhay. Habang ang mga hipon ay matatagpuan malapit sa ilalim ng dagat, ang mga ito ay may kakaibang ugali. Sila ay kadalasang nagpapalit ng balat isang beses sa isang buwan. Ngunit tuwing magtatanggal ng balat ang isang hipon, naglalagay ito ng maliit na piraso ng buhangin sa kanyang ulo. Bakit? Ang butil ng buhangin na ito ay tinatawag na Statocist Stone. Kung wala ito, mahihirapan ang hipon na malaman kung alin ang direksyon paitaas. Ang maliit na puwersa ng gravity mula sa partikular na buhangin ay tumutulong sa hipon na malaman kung siya ay lumalangway ng tama o baliktad. Ang butil na ito ay mahalaga para mapanatili ng hipon ang kanyang balanse kapag tinataboy ng malalakas na alon. Nalaman ito ng isang marine biologist nang palitan niya ito ng mga piraso ng metal sa isang aquarium. Nang magsimulang magtanggal ng mga lumang balat ang hipon, dinikit nila ang maliit na piraso ng bakal sa kanilang mga ulo sa halip na karaniwang butil ng buhangin. Pagkatapos, inilagay ng biologist ang isang magnet sa itaas ng tangke at ang mga hipon ay bumaliktad. Mas malakas ang hatak ng magnet paitaas kaysa sa puwersa ng gravity. Kinuha ng scientist ang isang hipon mula sa dagat at inilagay ito sa aquarium na may butil ng buhangin sa kanyang ulo. Ang hipon na ito ang tanging lumalangway ng tama. Samantalang, ang ibang nakabaliktad na hipon ay baka nag-iisip, "Tingnan mo, ang panatikong lumalangway ng baliktad." Ganito din ang ginagawa ng mga tao sa iba na hindi sumusunod sa karamihan. Mabilis tayong manghusga na may mali sa kanila. At sa patuloy na pagbabago ng mundo, karamihan sa Kristiyano ay namumuhay ng baligtad o salungat sa katotohanan dahil sa pagsunod sa kung ano ang popular. Kailangan natin ng isang bagay na maaasahan upang matulungan tayong mapanatiling balanse ang ating espiritual na buhay. Ano ang ating Statocist Stone? Ito ang salita ng Diyos. Ang iyong salita ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Mga Awit Kapitulo 119, versikulo 105. Ang pagpapalit ng balat ng hipon ay isang likas na proseso ng paglago. Tulad ng hipon, tayo rin ay dadaan sa mga pagbabago at paglago sa ating espiritual na buhay. Ang bawat pagbabago ay nagbibigay daan sa mas malalim na pananampalataya at mas mataas na pag-unawa sa plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang, ang mga bagay na luma ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. 2 Korinto versikulo 5, kapitulo 17. Ang pagbabago ay hindi palaging madali, ngunit ito ay isang bahagi ng ating espiritual na paglago. Sa bawat pagbabago, tayo ay muling pinapalakas ng Diyos upang maging mas mabuting tao. Ang kwento ng mga hipon na umaasa sa maliit na butil ng buhangin bilang gabay ay naglalarawan ng kahalagahan ng pagkakaroon ng isang matatag na gabay sa ating buhay. Katulad ng hipon, tayo rin ay madaling mawala ng direksyon sa mga makamundong impluwensya kung ang ating focus ay nasa mga material na bagay. Ang mundong ito ay puno ng mga bagay na pansamantala at maaaring maghatak sa atin palayo sa ating tunay na layunin. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 15.